Good morning po. Morning po, Warden. So, Good Good morning, morning sir. po. okay na po tayo mag-start, Warden? Sige po. Okay po. So, Mia, Yes po, sir. Good morning and welcome criminology students to the Human Rights Day 2023 with the theme Upholding Human Rights in Correctional Facilities, a BJMP webinar for future criminologists. To formally start our program, let us all feel the presence of God with an opening prayer and to be followed by the mass singing of the Philippine National Anthem. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maria, aming ina, igawa mo ako ng pusong mapagpakumbaba at payak na patuloy na naghahanap sa Panginoon. Igawa mo ako ng pusong matatag at marangal na hindi pinanghihinaan ng loob sa mga pagkatalo at pagkabigo. Isang pusong hindi nagtatanim ng galit at marunong magpatawad na kung hindi nauunawaan ay mananatili pa ring tapat. Igawa mo ako ng isang pusong marunong dumamay sa paghihirap ng iba. Pusong marunong magpahalaga sa mumunting biyaya ng pag-ibig. Pusong patuloy na nagbibigay kahit pasakitan at talikdan ng iba. Pusong buong layang naglilingkod para sa bansa at sa sambayanan ng Diyos. Pusong kailanman ay hindi nawawalan ng pag-asa sa mga nagbabantang pagsubok. O Maria, ina ng Diyos at aking ina, ihubog mo ako ng pusong katulad ng kay Kristo, puno ng pag-ibig ng Ama at para sa lahat, isang pusong pinaghaharian ng Espiritu ng pag-ibig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ay, ito pala.
Once again, good morning. And to continue our program, may we call on our College Affairs Officer, Mrs. Heraldine S. Villamora, MBA, for her opening remarks. Let's give her a virtual round of applause, please. To continue our program, um, may, may we call on our Criminology Program Dean, Mrs. Roslyn Vicente Abar, for her opening remarks. Let's give her a virtual round of applause, please. To our very diligent professor at the same time dean of AB program who spearheaded this webinar, Sir Stephen Melvin II Delante. Sir, to our resources speaker, Jail Chief Inspector Doming, the Jail Warden of Gapan City, and Jail Officer Juan Agustin, the Chief Paralegal Officer also from Gapan City Jail. And to our criminology students, a pleasant morning to each and every one. Amidst our study of criminology, let's pause to honor the significance of Human Rights Day. It's a day to reflect on the role of justice in society, the empowering of individuals, and the pivotal relationship between human rights and crime prevention. As future guardians of justice, let's strive to ensure that the rights and dignity of every individual are upheld and protected, most especially the persons deprived of liberty. So again, as we approach the 75th Human Rights Day on this day, December 10, let's celebrate the essence of justice, equality, and humanity. So once again, good morning and thank you. Thank you so much po, Ma'am Roslyn. And now, to hear an inspirational message, may we call on our Executive Secretary to the EBF, Father John Anthony Silas Banyas. Let's give him a virtual round of applause. Thank you at magandang umaga sa lahat. Lalong-lalo na sa ating mga guro na nandito ngayon, si Ma'am Roslyn, si Sir Steven, at sa ating dalawang napakadakila at napakatipunong guest speaker. No? Sir, good morning at sa inyong lahat. No? Sa araw na ito ay mahalaga na alalahanin natin at ipagdiriwang yung araw ng karapatang pantao, yung Human Rights Day. So, ano nga ba ang kahalagahan ng araw na ito? So, titingnan natin ang bawat isa sa atin bilang isang individual, mahalaga na meron tayong karapatan na bawat isa. At bilang ang karapatan na ito yung nagbibigay ng pagkapantay-pantay ng bawat isa sa atin. At ito yung magiging inspirasyon natin upang ipagtanggol yung karapatan ng bawat individual. Tandaan natin na tayo nilikha na kawangis ng Diyos. At bilang nilikha ng Panginoon, dapat natin itong ingatan at higit sa lahat, tayo'y isang pinakamataas na nilikha at nilalang, kaya tayo dapat ay may karapatan. May kanya-kanya tayong karapatan. No? Higit sa lahat, karapatan nating umibig, karapatan nating magmahal. Pero titingnan natin ang bawat karapatan na ito ay hindi lang pansarili. Bagkos ang bawat karapatan ay dapat tinitingnan din natin yung kapwa natin. Kaya ang karapatan ng bawat isa, lalo ng karapatan sa kalayaan,
karapatan sa katarungan, karapatan ng pagkapantay-pantay ng bawat isa ay hindi dapat ito pinagkakait ni numan o hindi dapat ito inaano lamang sa sarili. Bagkus maghangad tayo sa mundong ito na tayo'y lahat ay may dignidad at dapat igalang ang bawat isa. Tayo bilang isang nilalang, bilang nilikha ng Diyos, mangangalaga sa bawat karapatan natin bilang isang tao upang makapagbigay tayo ng kahulugan, makapagbigay tayo ng isang matiwasay na may saysay at katuturan ang bawat pag-iral natin sa mundong ito. Kaya dapat layunin natin na magkaroon tayo ng paggalang sa bawat isa upang ang bawat isa ay mailayo sa bawat diskriminasyon, pang-aapi, at higit sa lahat pang-aabuso ng mga kapangyarihan na ginagamit lamang para sa sariling kapakanan. Kaya mahalaga ipagpatuloy natin, mga kapatid, ang laban para sa karapatang pantao. Sapagkat sa paglaban ng karapatan ng bawat isa, lalago ang bawat isa at ang bawat isa ay magiging liwanag at maging tulay na buhay ng kagandang loob ng Panginoon dito sa mundong ito. Muli maraming salamat at magandang umaga sa lahat. Thank you so much po, Father, sa inyong napakagandang mensahe. And now, for the introduction and overview of the seminar, may we call on Mr. Stephen Melvin II V. Delante, MAED CLJ2 Instructor. Let's give him a virtual round of applause, please. So once again, good morning po, JO1 Wilson Agustin and Jail Chief Inspector Joanny L. Doming, and to Father Anthony Los Bañez, and to our Dean, Ma'am Roslyn Vicente. Nandito rin po si Ma'am Len, nakita ko po. So ang Dean ng Teacher Education Department. Good morning po, Ma'am. And to all students of BS Criminology Program, good morning po. So as you all know, sa mga past lessons po natin, so 1948 ay na-provide yung document na Universal Declaration on Human Rights. So it is 75 years since then. Kaya po ipinagdiriwang ngayon ang 75th International Human Rights Day. At sabi rito, balikan ko lang din as our review, that all human beings are born free and equal in dignity and rights. So noong 1948, nag-take place sa mga legal papers at sa ating mga batas yung tinatawag nating human dignity. So since ang ating topic ay human rights of the accused, the persons deprived of liberty, so maganda na makinig tayo kasi ang mga magpapaliwanag po sa atin ngayon yung mga talagang nagpra-practice ng pag-uphold ng mga rights na ito, at yung nature of work nila is para dito sa mga dinidiscuss po natin. Since mabalikan din po natin na yung ibang mga estudyante ko nung nakaraan sa human rights ay wala tayong ganito, pero matagal ko na kasi dito pinaplano yung nga lang pag December talaga hectic ang schedule natin, ngayon lang talaga nakapagsingit. Since sabi ko nga 75th anniversary din ng Human Rights Day. Kaya maganda na sila Warden at saka sila Sir Agustin ang magpaliwanag sa atin kasi sila yung mga experts when it comes to siyempre in BJMP perspective. And someday kayo rin ay makakasama nila sa agency na kinabibilangan nila sa BJMP. So makinig tayo lahat. And I expect everyone to learn sa mga sharing ng ating mga speakers. And once again, I welcome sa ating Human Rights Day celebration with the theme Upholding Human Rights in Correctional Facilities, a BJMP webinar for future criminologists. Good morning po sa ating lahat. Thank you so much po, Sir Stephen. And now for the introduction of our first guest speaker, please let me do the honor. Our speaker was born on February 12, 1983.
He is a proud son of a farmer and a housekeeper. He is a graduate of secondary education major in general science at Central Mindanao University year 2003. He is also a member and a graduate of PNPA Oman Silang class of 2008. He have undergone Police Intelligence Officers course, Finance Management course, and Logistics Management course. He is a graduate of Masters of Management in Public Administration at Philippine Christian University, a former jail warden of Talavera Municipal Jail, Gimba District Jail, San Fernando District Jail, and currently serving as warden of Gapan City Jail. And with that being said, let's give the warmest round of applause to Jail Chief Inspector Di Johanny Doming. Good morning po sa lahat. Sound check po, naririnig po ba? Yes po, sir. Thank you very much po. Unang-una po, nais ko po magpasalamat for the invitation uh, for us na sa BJMP ay makapag-share at makapag-impart kami ng knowledge sa mga students po ng hello po, medyo nawawala po yung signal. Naririnig po. Yes po, sir. Yes po, sir. May apology po, medyo ano po yung signal namin, medyo fluctuating. Hopefully through the ano po sa lecture natin ay sana walang aberya sa signal po natin. Today po, may isa po akong realization na which is common naman sa atin bilang isang individual, and that is yung word na pagkakamali. As I observe po kanina, yung apelyido ko po, yung surname, ang nakalagay po ay Domeng. But my real surname po ay Domingo po. So, sa atin po bilang individual, nagkakamali po talaga because we are all sinners. Lahat po tayo nagkakamali sa isip, sa salita, at sa gawa. But it is not an avenue na patuloy na lang po tayong magkaroon ng kamalian at pagkakamali sa buhay. Before I continue po, mayroon lang po akong i-share sa mga ano po natin, online attendees regarding po sa human rights in the Bible. For the whole law is summed up in a single commandment. You shall love your neighbor as yourself. Freedom, equality, and dignity are bestowed on all by virtue of being human, made in the image of God. So in Galatians po, the Apostle Paul reminds us that these rights are not earned but divinely ordained. To continue po, please ano po yung sa presentation. Nababasa po ba? Clear po ba yung presentation? Thank you very much po. So, Republic Act number 7438 under Section 2, Rights of Persons Arrested, Detained, or under Custodial Investigation. Next slide po.
Yan, paragraph A po. Any person arrested, detained, or under custodial investigation shall at all times be assisted by counsel. So, ibig sabihin po, all of us po, na or all individual na arrested or detained ay may karapatan po na maalalayan or ma-assist po ng isang counsel. At all times po yan. Ibig sabihin, karapatan po natin na pagkaroon tayo ng abogado, either private or ipoprovide ng ating government during custodial investigation. Next slide po. Next slide po, sir. Yan, thank you very much po. Then paragraph B, any public officer or employee or anyone acting under his order of ayun po, nawala po. Ulitin ko po, any public officer or employee or any acting under his order or his place who arrests, detain, or investigates any person for the commission of an offense shall inform the latter in a language known to and understood by him of his rights. So, ito po ay nakalagay po sa Miranda rights ng na babasahin po ng isang arresting officer. His right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. Yan, kung hindi naman po siya makapag-seek ng counsel na babayaran po niya, the government po will provide ng counsel para po sa naaresto na individual through public attorney's office. So ang government po natin ang magpo-provide ng counsel sa isang tao na aresto. Next slide po. Next slide po, sir. Ayan, thank you very much po. Paragraph C, the custodial investigation report shall be reduced to writing by the investigating officer, provided that before such report is signed or thumb marked, if the person arrested or detained does not know how to read and write, it shall be read and adequately explained to him by his counsel or by the assisting counsel provided by the investigating officer in the language or dialect known to such arrested or detained person. Otherwise, such investigation report shall be null and void. So, magiging invalid po yung kapag yung during the investigation ay walang counsel yung ating naaresto na person. Or sa ngayon ang term po ng PNP na ginagamit ay hindi na po suspect kundi person of interest na po. So yan po, kailangan po maipaliwanag sa person of interest na bakit siya ay naaresto, karapatan niyang malaman kung bakit naaresto siya, ano yung violation. Doon po sa dialect na naiintindihan niya, especially po kung no read no write yung isang person of interest. So kailangan may ipaliwanag ng maayos sa kanya para lubusan po niyang maintindihan kung ano yung violation or ano yung nature ng crime na na-commit po ng isang person of interest. Next slide po.
Then letter D, any extrajudicial confession made by a person arrested, detained, or under custodial investigation shall be in writing and signed by such person in the presence of his counsel or in the latter's absence upon a valid waiver, and in the presence of any of the parents, elder brothers and sisters, his spouse, the municipal mayor, municipal judge, district school supervisor, or priest or minister of the gospel as chosen by him. Otherwise, such extrajudicial confession shall be inadmissible as evidence in any proceedings. So, ibig sabihin po niyan, in short and simple language po, yung sworn statement po ng isang tao na naaresto. Napakahalaga po na merong witness na habang kinukunan po siya ng statement or gumagawa po siya ng statement, ay meron pong present na either council, yung parents, brothers, sisters, municipal mayor, or any authorities na pwede pong mag-witness. Ano pong purpose? This is to ensure na yung statement or yung mga sasabihin at isusulat ng person arrested may apology po. Medyo ano po yung signal. Naririnig po, sir. Yes po, sir. So, yan po, ulitin ko po, napakahalaga po na meron pong magwi-witness habang nagsusulat o nagbibigay po ng statement yung isang person na naaresto sa kanyang, kumbaga sa Tagalog ay sinumpaang salaysay. Mawawalang bisa po ang kanyang sinumpaang salaysay, hindi po siya magagamit as evidence sa court, na may present sa court, without po yung mga elements na nabanggit po, na present po yung kanyang abogado, o kung wala, valid waiver in the presence of any parents, elder brothers, sisters, kahit po yung municipal mayor or judge or priest or minister na pipiliin po ng person na na-aresto po. Next slide po. Ayan, paragraph F, any person arrested or detained or under custodial investigation shall be allowed visits by or conferences with any member of his immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him. In short po, meron pong karapatan yung tao na naaresto na mabisita po ng kanyang immediate family, ng kanyang counsel, ng doktor, for example, shall we say, may medical attention na kailangan yung taong na-aresto, and kahit po any non-governmental organization duly accredited by the Commission on Human Rights, pwede pong mag-visit sa taong na-detain or na-aresto. Ito po ay inaalad po ng ating saligang batas na kahit sila po ay naka-detain, may karapatan po sila na madalaw ng kanilang immediate family, ang kanilang counsel, kahit po ng minister, pastor, o ng priest, and medical doctors, or any po na organization na accredited po ng Commission on Human Rights.
Next slide po. So, before we continue po, baka po may mga katanungan po kayo. I-ano nyo na lang, i-chat po sa chat box. And as an overview na rin po, before I end my presentation po, sa amin po sa BGMP, we see to it po na yung mga nakadetain po sa aming facility ay naaasikaso po namin ang kanilang mga kaso, yung status ng kaso nila. That is why po napakahalaga po ng function na ginagampanan ng aming mga paralegal officers. Kagaya po ni Jail Officer 1 Wilson Agustin, isa po siya sa paralegal officer ng Gapan City Jail. Ang pinaka main function po nila is to monitor, to have an update lagi sa status ng kaso ng mga person deprived of liberty under our custody. Constant po yung coordination nila sa courts, sa mga schedule ng hearings. At the same time, may time frame po regarding sa maagang kalayaan ng mga PDL through GCTA or yung good conduct time allowance po para sa mga PDL. Usually po kasi kapag first time offender po yung isang PDL, may naigagrant po sa kanya na minimum po na 20 days good conduct time allowance. Ibig sabihin po, sa loob ng isang buwan, parang 10 araw lang po nakakulong yung isang PDL kasi nababawasan po ng 20 days through GCTA. Itong GCTA na to ay isa po yan sa batas na pinagtibay ng ating gobyerno para po mapabilis yung paglaya ng ating mga PDL na kung titingnan po natin ay nasabi ko nga kanina before I started my presentation na lahat naman po tayo ay nagkakamali. Kumbaga in literal language po, kung tutuusin, lahat po tayo nakakulong kasi lahat po tayo nagkakamali. Ang kaibahan lang po, sila nahuli, tayo hindi. So, sa amin, dito sa Gapan City Jail, isa po kami sa mga jails ng Region 3 na mataas po yung rate namin pagdating sa decongestion program namin through paralegal efforts. Active din po dito sa Gapan City yung Knights of Columbus na isa po sila sa mga service providers na tumutulong po sa amin para mapalaya ng maaga yung isang PDL through release on recognizance. Ibig sabihin po nun, yung mga Knights of Columbus or yung even po yung mga barangay officials, LGU officials po ay tumutulong din po para sila yung maggarantiya ng maagang kalayaan ng mga PDL. Then, sa BGMP naman, yun naman po talaga yung mandate namin na aside from humane safekeeping and development, talagang isa sa mga priority po namin ay yung kung paano po ma-decongest yung aming mga jail facilities. Kagaya po dito sa Gapan City Jail, we have 300 plus % congestion rate. Ibig sabihin po, talagang siksikan po dito sa existing na jail facility. Ang capacity lang po ng jail ay 50, pero as of now po, ang nakadetain po ay 263. So, ganun po ka-congested yung aming jail facility. But through paralegal efforts and constant coordination po sa mga courts, as well as service providers, Parole and Probation Office, nagkakaroon po ng malaking chances ang aming mga PDL na mapaaga po ang kanilang lagi-lagi pong sinasabi sa mga PDL sa Gapan City Jail. Nasa jail
po ay walang forever. Ibig sabihin po nun, kami mismo sa Gapan City Jail ng mga personnel, ano po, nakatutok po kami sa pag-aasikaso ng mga cases po ng mga PDL. Nang sa gayon po ay mapabilis po ang pag-aasikaso ng kaso nila at mapaaga po ang kanilang paglayo. So with that po, thank you very much. Kung may mga question po, mag-raise lang po ng pwede pong i-chat or i-raise na lang po ng yan po si Ma'am Angel. Yes po. Yes po. Sir, kapag attorney po ba yung suspect, need pa po ba niyang kumuha ng counsel? Maganda po yung tanong ni Ma'am Angel, ano? Kung attorney po yung suspect, ay need pa po ba niya ng counsel? Nakalagay po sa batas, ma'am, it is the right of the person arrested na magkaroon po siya ng counsel, na kumuha siya ng counsel na kumbaga magbabayad siya, counsel of his choice, or kung hindi siya makapag-provide ay yung government po ang magpo-provide sa kanya. Siguro po ma'am, baka na-inspire po kayo during the time of former President Ferdinand Marcos Sr. na siya po ang tumayong counsel ng sarili niya nung mayroon po siyang kaso na inano sa kanya. So, I don't know po ma'am kung sa ngayon ay possible pa yung ganun na ano po, na kumbaga ikaw na accused ay ikaw na yung mag-abogado sa sarili mo. Wala pa po yatang nangyari ma'am after nung kay former President Ferdinand Marcos Sr. Nasagot ko po ba, Ma'am Angel, yung tanong niyo po? Okay na po, sir. Thank you po. Yes po. Thank you din po. Any questions pa po? Huwag po kayong mahiya. Mamaya po may bayad na. Sir, meron pong comment po dito. Meron po sa ating pong in-call message. Basahin ko lang po, sir. Sir, dun po Sige ba po. sa nakikit po kanina about sa first time offender na magkakaroon po ng deduction through GCTA, regardless po ba ito ng crime committed? Ano po, meron lang pong exemption sa GCTA. Yung mga heinous crime po, hindi po siya qualified na mabigyan po ng good conduct time allowance. Yung mga murder, yung rape, ganun po ng mga heinous crime, hindi po siya qualified na mabigyan po ng good conduct time allowance. Yan po. Thank you very much din po. So meron pa po kaya students na mga concern, questions? Yan. Baka nahihiya po sila, sir. I-type na lang natin Opo. mga Carmelians yung ating mga concerns, ating mga questions, at even yung ating mga realizations pwede rin para mabasa rin nila Sir Domingo yung mga natutunan natin po. So with that po sir, so punta na po muna tayo sa susunod na speaker, and then baka may tanong pa kayo kay sir, pwede niya sagutin after ni Sir Agustin po. Yes Thank you po. po, Sir Domingo. Thank you po, Warden. Thank you po. God bless po. Thank you so much po, Sir Domingo, sa inyong ibinahagi sa aming mga criminology students. At nawa po ang mga criminology students na nandito ngayon ay maraming napulot na aral mula kay Sir. Muli po bigyan natin ng virtual clap si Sir Domingo.
And now, our next speaker was a graduate of BS Criminology at Lyceum of the East Aurora, year 2017. He is a member of JBRC Magmachag class of 2020. Currently, he was serving as paralegal officer of Gapan City Jail. With that being said, let's give the warmest round of applause to Jail Officer Wilson E. Agustin. Thank you po, ma'am. Good morning po ulit sa ating lahat. Good morning po, sir. Good morning po kay Father, kay Sir Steven po. Thank you po sa pag-invite. Naririnig po ba ako, sir? Yes po, sir. Yes, sir. Good morning po sa napakaraming nating attendees. 189, nakaka-pressure po. Hindi pa po kami ready ni sir. Actually po, sir, nasabi naman na po lahat ni Warden. So, bibigyan ko na lang po kayo ng konting idea tungkol sa jail. Babaguhin ko lang po yung mga insight nyo tungkol sa jail. Alam ko po marami sa atin, lalo na po sa mga future leaders nating attendees. Hindi pa po kayo nakakapasok sa jail. Bali, ang idea nyo lang po tungkol sa jail yung mga napapanood nyo sa TV. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na malayong-malayo na po yung jail ano po natin ngayon, jail management, penology, sa mga napapanood po natin sa TV. Una-una po, naririnig niyo po kanina po yung salitang PDL. Sino po, sa mga estudyante po, siguro po, bihira lang sa inyo yung nakakaalam ng salitang PDL. Isa po siyang acronym na ang ibig sabihin po ay Person Deprived of Liberty. O sa Tagalog po ay taong tinanggalan ng kalayaan. Previously po, ang tawag sa kanila inmates, prisoners, or detainees po. Pero ngayon po dahil, sabi nga po ni Sir, na-evolve na po yung pamamaraan, yung management sa jail. Kaya po tumalino na po lalo yung mga tao. Kaya po, pinalitan na po siya, naging mas professional na po yung way ng pagbabanggit sa kanya. PDL na po yung tawag sa kanila. Sa amin po sa BJMP, sa Gapan City Jail, para lang po kami isang komunidad. Sa loob po ng kulungan, hindi na po namin tinatawag na selda yung isang selda, kundi dorm na po. Imbis na selda, dorm na po yung tinatawag namin. At imbis na mayor po yung nagmamanage sa loob ng mga selda, tawag na po sa kanila ay cell supervisor po. Malayong-malayo na po sa nakaraang, siguro mga idea nyo po na napapanood sa TV, na ang tawag sa pinakamataas sa selda ay mayor. Ngayon po, hindi na po mayor ang tawag, kundi po ay cell leaders or cell supervisor po. Sa karapatan pang tao naman po na activities namin sa jail, hindi po namin sila inaalisan ng karapatan, kundi, sabi nga po kanina, person deprived of liberty. Taong tinanggalan ng karapatan ng kalayaan, pero hindi po sila tinanggalan ng karapatan. Sobrang dami po namin activities sa jail. Paggising pa lang po nila sa umaga, may magdadasal na po sila, iinom po ng tubig, mag-exercise. Ganun po, marami po kaming recreational activities. Hindi rin po namin sila tinanggalan ng karapatang mawalan ng dalaw. Araw-araw po meron po kaming dalaw. Pero due to kung nakaraang pandemic, hanggang ngayon po, hindi pa po kami nagpapadalaw ng face-to-face. Meron pa rin pong harang kasi para sa pag-iingat pa rin po para sa kanila. Sunod naman po yung sa pagkain. Meron po silang karapatang kumain kung ano pong gusto nilang pagkainin. Hindi po yung napapanood natin sa TV na kung ano lang po yung ibigay, yun lang po yung kakainin nila. Sa jail po, meron po kaming tinatawag na paabot. Bali po yung family, nadadalaw, meron po silang dalang pagkain, pwede po nilang ibigay yun sa dadalawin po nila. Pagdating naman po sa pag isang ang PDL po ay nagpasaway o nagkaroon ng violation sa loob ng kulungan, hindi po namin sila agad pinaparusahan. Meron po kaming tinatawag na disciplinary machinery board. Para rin po kami nag-hearing. Parang ang chairperson po namin dito, yung pinaka-judge po namin, si warden pa rin po. Pero meron po yung assistant warden namin na yung decision po niya, iaakyat po kay warden, tapos si warden po yung mag-approve. Depende po kung yung disciplinary board po, kinocompose po siya ng 4 na member. Kasali po ako, nurse, chief ng custodial, saka po yung chief ng WD. Pag napagdesisyonan po ng board, halimbawa po nakipag-away po ang isang PDL,
nanuntok po ng kapwa niya PDL, hindi po namin pinaparusahan yun agad na pinapalo, na katulad ng napapanood po natin sa TV. Binoboard po namin yung para pong nag-hearing kami. Meron po kaming witness, meron pong naka-blatter po yun. Tapos po, magdi-decide po yung board kung ano po yung pwede naming ipataw na hindi naman po parusa, penalty po. Yung mga penalty po na yun, halimbawa po, tatanggalan po namin sila ng recreational activities po, bawal silang mag-basketball, bawal silang dalawin. Pero may certain times lang naman po, hindi naman po siya lifetime ban. Sir Steven, baka po pwede pong pakiplay yung video po sa last po nung slide ni Warden. May video po kasi yung nila. Kala ko may presentation na. May maingay kasi na. Yes, sir. Hala ka na kay Tito. Balik ulit. Lalim. Sir Steven po. Sir. Joshua Villamor, paki-mute yung mic mo. May background ka pa at ang hirap ni Angeline Quinto. Continue po, mga ma'am, sir. Tuloy ko lang po yung discussion ko. Doon po sa may sinabi ko po kanina na yung PDL po, tinanggalan po siya ng kalayaan. Pero hindi po lahat ng kalayaan tinanggal sa kanya. Tulad nga po yung kalayaan sa pagpili ng relihiyon po. Sa jail po, hindi po porket kami po, as jail officer po, kami po yung nagmamanage sa kanila. Hindi po namin sila hinihikayat kung ano po yung relihiyon na meron kami. Sila po yung namimili kung gusto nila. Kasi po marami po kaming service provider po, tulad po ng nabanggit ni Warden. Parang weekly po may pumupunta pong iba't ibang relihiyon na nagtuturo po, na nagbibigay ng salita ng Diyos sa ating mga kapatid sa loob. Hindi po pinipilit namin kung sino pa lang po yung may gusto, kung sino lang po yung may gusto ng makinig, sila lang po yung makikinig. Hindi po porket kami po na hindi sila alam po namin hindi nila kami tatanggihan, pinipilit po namin silang makinig po, hindi po ganun. Malayong-malayo na po kami sa kulungan na iniisip nyo na nakikita nyo po sa TV. Sobrang professionalized na po pagpasok nyo po ng kulungan. Sobrang babait po ng PDL po namin, babatiin po nila kayo. Kakamustahin po nila kayo. Ganun po. Kung may time po kayo mga ma'am and sir, pwede po kayong dumalaw sa jail namin. Ayan po si Warden. Sir Well, ano yung video na pinapaplay mo? Sa ano po yun, sir? Yung sa presentation po kanina. Yan po, yung sa last PowerPoint presentation. Imagine maging akusado sa isang criminal case. Kapag nahatulang kang may sala, mabibilanggo at o pagbumultahin ka at pagbabayarin para sa pinsalang dulot ng krimen. Mawawalan ka ng kalayaan, malalayo sa mga mahal sa buhay, magkaka-criminal record at malamang sa paglaya mo, mahihirapang maghanap ng trabaho. Anong buhay ang naghihintay sa paglaya mo? O bago mo pa man hatulan, maaaring makulong ka kapag hindi mo kayang bayaran ang piyansa para sa pananalasin ng kalayaan. Kailangan mo rin pumasok para kamulang pagtatanggol sa ito. Hindi tinanggap ng Public Attorney's Office ang kaso mo. At hindi maiiwasan dahil maliit ang mundong ating ginagalawan,
Pag-uusapan ka pa ng kung sino-sino. Talagang hindi biro ang maparatangan ng krimen, ang maging akusado. Batid ang mga ito ng ating saligang batas. Batid rin ito na madali maparatangan ng krimen na maaring may maling motibong pumapailalim sa paratang, na posibleng magkamali at mahatulang may sala ang isa taong wala naman talagang sala. Kaya naman, kinikilala sa ilalim ng Article 3 o Bill of Rights ng ating saligang batas ang mga karapatan ng akusado. Tatalakayin ko ang alin sa mga ito. Tulad ng binanggit ko sa huling vlog ko, dapat sana itinuturo ang saligang batas sa ating mamamayan kapag hinug na silang matutunan ito sa high school. Handa na ba kayong makinig at mag-take down ng notes? Sige, simulan na natin. Usap na lang tayo later. Number 1, right to be presumed innocent until proven otherwise under Section 14 ng Bill of Rights. Sa mata ng batas, inosente ka hanggang matunayang may sala ka. Hindi ikaw ang magpapatunay na wala kang sala, bagkus pananagutan ng nagparatang o ng piskal na patunayang may sala ka beyond reasonable doubt. Ibig sabihin niya, mapapawalang sala ka kapag may reasonabling pagdududang ginawa mo ang krimen. Paano kung tabla o pantay lang ang ebidensyang magpapatunay na may sala ka at wala? Alinsunod sa utasang kailangan patunayang may sala ka beyond reasonable doubt as equipoise rule, mananaig ang pag-aakalang inosente ka o hindi mo ginawa ang krimen. Dahil dito, hindi kinakailangan maghain ng ebidensya o mistigo ang akusado kapag sa tingin ng abogado niya, hindi na patunayan ang pagkakasala niya. Kahit na mahatulang may sala siya, basta hindi pa final ang hatol o habang nakabilang kaso, patuloy pa rin ang karapatan nito. Number 2, right to be heard by himself and counsel under Section 14 of Bill of Rights. Nagmumula ito sa right to due process na isa sa mga karapatan sa Bill of Rights. Tulad ng binanggit ko sa huling vlog ko, bago hatulan ng isang tao, kailangan mo nang dinggin siya at dumaan sa prosesong inilaan ng batas. May mga karapatan kaakibat ang right to be heard. Una, may karapatan na akusado dumalo sa trial o pagdinig ng kaso niya. Kailan ito nagsisimula at nagtatapos? Nagsisimula ito sa arraignment, kung saan tinatanong ng korte ang akusado kung siya ay may sala o wala, o guilty or not guilty. Dahil karapatan nito ng akusado, malaya siyang i-waive o maliwanag dito, maliba lang sa arraignment. Pero kailangan aminin niya sa korte siya ang nakahanda sa kaso. Considered waive din ito kapag inabisuhan siya, hindi siya kadalo ng wala sapat na dahilan. Pangalawa, may karapatan ang akusado sa abogado. Dapat ipaalam sa kanya ito bago arraignment. Kailangan niyang tanungin kung gusto niya ng abogado. Kung gusto niya, dapat bigyan siya ng sapat na panahong kumuha ng sariling abogado o bigyan ng libreng abogado. Diyan po pumapasok ang counsel de officio na ina-appoint ng korte para payuhan ang akusado para lang sa arraignment. At ang public attorney's office o iba pang abogadong handang tumulong ng libre sa akusado sa pagdinig ng kaso. Pangatlo, pang-apat at paglima, may karapatan ang akusado sa hukom na walang kinikilingan na harapin ang mga testigo laban sa kanya at kunin ang testimonya, ninuman o ebidensyang sa palagay niya makakatulong sa kanyang depensa. Isa-isang tatalakayin ang mga ito mamaya. Number 3, right to be informed of the nature and cause of the accusation against him under Section 14 ng Bill of Rights. Kauna ito ng right to due process para ipatas at paghandaan ng korte ang kaso at ng akusado ang kanyang depensa. Kailangan sapat ang pagsasalarawan parang o laban sa kanya. Kailangan bigyan ng akusado at pagkakataong alamin kung mayroon siyang right against double jeopardy na maaaring pagpatayan ng dismiss ng kaso. Tulad ng tiniktok ko, ipinagbabawal ng Section 21 ng Bill of Rights na muling malagay ang akusado sa panganib na mapaparusahan siya para sa parehong krimen o pagtatangka nito matapos siya mahatulang walang sala o may sala ng korte o matapos i-dismiss ng korte ang naunang kaso ng walang pahintulot niya. Kailangan bigyan ang korte ng pagkakataong alamin kung ang di umanong nangyari ay may batayang legal para mahatulang may sala ang akusado. Kailangan binabanggit ng impormasyon o sakdal ang mga sumusunod: pangalan ng akusado, pangalan ng krimen, facts na pinagbabatayan ng krimen, pangalan ng biktima,
kailan nangyari ang krimen at saan nangyari ang krimen. Number 4, right to speedy trial under Section 14 ng Bill of Rights. Sabi nila, justice delayed is justice denied. Kapag nahuli ang hustisya, walang hustisya. Samantala, maaaring nakapiit ang akusado o nagdurusa sa marahas na paratang laban sa kanya. Mabagal ba ang hustisya sa atin? I-comment ninyo. Pero tandaan, ang right to speedy trial ay nagsisimula lamang pagkatapos i-file ng piskal sa korte ang information o paratang laban sa akusado na nangyayari lamang kapag sa resolution ng piskal may probable cause na may sala ang pinaratangan ng krimen. Hindi ito applicable kapag nakaapela ang kaso matapos makatulang may sala ang akusado. Malungkot isipin, maraming kaso ang nagtatagal habang nakapil. Para alamin kung pinagkait o nilabag ang right to speedy trial, kinoconsider ang mga sumusunod. Letter A, haba ng delay. Letter B, dahilan para sa delay. Letter C, mga ginawa ng akusado para pabilisin ang pagdinig ng kaso. At letter D, pinsala sa akusado. Ihambing ang right to speedy trial sa right to a speedy disposition of cases for all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies under Section 16 of the Bill of Rights. Kung sa trial o pagdinig ng kaso lang applicable ang right to speedy trial, mas malawak ang application ng right to speedy disposition of cases under Section 16. Dahil sa right to speedy disposition of cases, dapat ring hindi magtagal ang appeal ng kaso o ang preliminary investigation ng krimen bago pa man i-file ang kaso sa korte. At applicable ito hindi lamang sa court cases, kundi rin sa mga ahensya ng pamahalaan may kapangyarihang maghatol parang korte. Number 5, right to impartial trial under Section 14 of the Bill of Rights. Kaugnay na right to be heard, may karapatan ng akusado sa hukom na walang kinikilingan. Nakapiling ang mata ni Lady Justice simulo ng hustisya, hindi dahil bulag siya sa katotohanan, kundi wala siyang kinikilingang panig nang sa ganon manaig ang katotohanan. Number 6, right to a public trial under Section 14 ng Bill of Rights. Tulad ng binanggit ko sa nakarang vlog ko, sunlight is one of the best disinfectant. Ang liwanag ng araw ay pumupuksa sa mikrobyo. Kung ang korte ang naghahap ng kaso, ang madlang siyang mag-korte para maging patas at maipamalas na patas ito. Iba po ito sa trial by publicity kung saan sinisiraan ang tao sa madla. Na madalas mangyari kung sensational o karumal-dumal ang krimeng nangyari at may pagkiling laban sa suspect ang atensyon mula sa press. Number 7, right to meet witness face-to-face under Section 14 ng Bill of Rights. Kaugnay ng right to be heard, may karapatan ang akusadong harapin ang mga testigong laban sa niya. Bakit? Number 1, para mabigyan ang akusado ng magkaroong subukan at kung kinakailangan, pasinungalingan ang magkahad ng testigo. Number 2, para mabigyan ng hukom ng pagkakataong obserbahan ang kilo at ugali ng testigo habang siya'y tumitestigo. Kaya naman, sa pagdinig o paglilinis ng kaso, hindi sapat ang sinumpang salaysay o affidavit. Kailangan pa rin tumestigo ang gumawa ng sinumpaang salaysay. Nagsisimula ang karapatang ito matapos ang arraignment. Number 8, right to compulsory process under Section 14 ng Bill of Rights. Kaugnay na right to be heard, may karapatan ng akusadong kunin ang testimonya ni numan o ebidensyang sa palagay niya makakatulong sa kanyang depensa. Ginagawa ito sa pamamagitan ng compulsory process. Halimbawa, sabihin at testifikando para ipag-utos at ibisigo ang isang witness. O sabihin na 2 seconds para ipag-utos na dalhin sa korte ang nilarawang ebidensya, hadas at mga dokumento. Number 9, right against self-incrimination under Section 17 ng Bill of Rights. Naalala niyo ba ang Miranda rights na tinalay ko sa huli vlog ko? Kasama roon ang karapatang hindi magsalita dahil anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. May karapatan na akusadong hindi tumistigo kung sa tingin niya mas makakasama sa kanyang tumistigo, lalo na kung kulang ang ebidensya para patunayang nagkasala siya. Hindi rin pwede siyang puwersahing
ibigay ang kanyang handwriting. Pero pwede siyang kunan ng ebidensya mula sa katawan niya dahil hindi ito considered testimonial. Kaya pwede siyang kunan ng droga mula sa bibig, pasuotin ng pantalon, at kunan ng pregnancy test at DNA test. Kung mga testigo maliban sa akusado, maaari lamang nilang gamitin ang right against self-incrimination kapag tinanong sila at sa tingin nila, maaari makapahamak sa kanila ang sagot sa tanong. Meron ding right against self-incrimination sa civil case o anumang opisyal na investigasyon ng pamahalaan. Halimbawa, sa Kongreso o Senado. Maaaring gamitin ang karapatang ito kapag tinanong ang witness at ang sagot sa tanong ay maaaring makapahamak sa kanya. Meron ding right against self-incrimination sa administrative hearings. Kapag may parusang hahantungan ang administrative proceedings, halimbawa, pag-confiscate ng ari-arian sa ilan ng anti-graft law o revocational license, maaaring hindi tumestigo ang nasasakdal o pinaratangan. Bilang pagtatapos, bakit nga ba sa panahon ngayon at ng social media, may paniwalang kapag paulit-ulit mong sinasabi ang isang bagay na walang katotohanan, magiging totoo yun sa mata ng publiko. Hindi dapat ganon sa criminal cases. Ang paratang ay paratang lamang hanggang mapatunayang totoo sa patas na paraan. Iyan po ang pinag-uutos ng saligang batas. Meron po ba kayo napulot sa vlog ko ngayon? Ano po yung pinaka-tumatak sa inyo? Paki-comment lang po. Dala ang karagdagang kaalaman, makilahok po kayo sa mga talakayan para makinamang din po ang impas sa inyo. Don't forget to like and share our official Facebook, Instagram, and TikTok accounts. Lahat yan at Attorney Tony Roman. At of course, subscribe to our YouTube channel, Attorney Tony Roman, in parenthesis, TikTok lawyer. Hanggang sa susunod kong vlog, ito po si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan. Ayan po, Sir Ma'am, once again po. That's end our presentation po ni Warden. Kung may mga tanong po kayo, pwede nyo pong erase dahil sabi nga po ni Warden, mamaya po may bayad. Yes po, Ma'am Desiree, Ma'am. Sir, regarding po sa ex-convict, ano po yung bagong term ngayon, sir? Ex-convict po, Ma'am, kung ano pong bagong term, Ma'am. Yun po ba, Ma'am? Yes po, sir. Ma'am, bali po sa dami po ng napalitan, Ma'am. Parang yun pa lang po yung hindi, Ma'am. Talagang ex-convict pa rin po talaga yung tawag sa kanila. Yun po. May I add po, ma'am, dun sa tanong po ni ma'am na yung ex-convict kung napalitan po ba. Magandang po yan, ma'am, magandang idea po. And hopefully po, dahil PGL na po yung tawag sa mga nakadetain sa isang jail facility, ay sana po, pwede rin po siguro na former PGL ang itawag sa kanila. Thank you, sir. Baka po mayroon pa pong gustong magtanong. Pwede po kayong mag-chat sa inbox message or di po kaya mag-raise po ng hand po para po ma-address po nila Warden and nila sir po yung mga questions niyo po. Yes po. Kung wala pong magtatanong, ma'am, kami po yung magtatanong. Okay lang po ba yun? Okay lang po, sir. Ang dami nang nag-left, sir. Ang daming nag-left. Naka-record naman yan, sir. Nag-left the group. Sila ay ilang minutes na sila. Dami nag-left the group. Ayan po, si Sir Bernardino po. Ano po ba yung mga skills and qualities? Well, skills and qualities.
most important for success in this field. Yan po, kay Sir Joshua Bernardo. Basahin ko po yung tanong ni Sir. Good morning. Ano po ba yung mga skills and qualities most important for success in this field? Sa akin po, ito po ay hindi po base sa pag-aaral, kundi based po sa ano. Sasagutin ko po yung tanong mo, Sir, based on experience po. Skills and qualities, unang-una po is bilang isang estudyante po na merong pangarap sa buhay, kung ang parents po ay pangarap ng parents nyo po ay makapagtapos kayo ng pag-aaral, kontrahin nyo po yun. Alam nyo kung bakit? Kasi kung ang pangarap ng parents nyo ay makatapos kayo ng pag-aaral, after nyo makatapos ng pag-aaral, tapos na yung pangarap ng parents nyo. How about naman sa inyo? So, napakahalaga na kung mayroon tayong goal na nais ma-achieve sa buhay, kung ano yung mga sinet natin na goals, meron tayong pagdadaanan ng mga challenges. Sa akin kasi hindi ako nagtitake as problem yung bawat nakakasalubong ko sa ano yung mga, instead challenges po yung tawag ko. Kasi pag problem kasi masyado po siyang mabigat. Masyadong mabigat sa ano ba, yung pag word na problem, mabigat po siya. Pero kapag challenges, ibig sabihin meron kang gagawin paano mo ma-resolve yung challenges na yun. Unang-una po, mag-uumpisa po yun sa sarili mo. Paano ka ba magiging matatag? Paano ka ba magpapa-apekto doon sa challenges na kinakaharap mo? Kasi kung kagaya niyan, nasa isip mo, sasabihin mo, may nagtanong man sa'yo, kaya mo bang gawin to? Sagot mo agad, hindi ko po kaya. Ibig sabihin, tinanong ka pa lang eh. Tinanong ka pa lang kung kaya mo, humindi ka na agad. Instead, sabihin mo, sir, ma'am, gagawin ko po kung ano po yung aking makakaya with the guidance of the Lord. Yun po ang napakahalaga na ano. Maging positibo po tayo sa mga pananaw natin sa buhay. Normal naman po yan na may mga negative talaga sa paligid natin. Pero pakaisipin po natin, ano ba ang mas pahalagahan natin? Yung negative side or yung positive side? Sa mundo kasi we are living in a situation na laging nag-exist yung positive tsaka negative. For us to be a successful person, we should entertain positive ways. Yung mga negative ways, gawin po natin siyang foundation kung paano po natin ma-establish yung ating goals or yung mga pangarap natin sa buhay natin para pagdating ng target time frame natin ay ma-achieve po natin kung ano yung gusto natin. I challenge sa mga students po, tingnan nyo po yung sarili nyo, 5 years mo lang ngayon, saan na kayo? 10 years mo lang ngayon, saan na kayo? Yun ang gawin nyo. Huwag yung maipasa ko lang yung exam, matapos ko lang yung college, bahala na kung ano mangyari. Much better po na i-set natin yung goals natin, ipanalangin natin sa Panginoon for us to be guided. Kasi kahit gaano ka best ng plano natin, kapag hindi tayo humingi ng guidance sa Panginoon, 100% po, hindi po natin ma-achieve ng 100% yung ano natin, yung pag-achieve natin sa mga goals natin. Kasi mas the best ang plano ng Panginoon para sa atin. At kailangan na po natin ay lumapit sa Kanya, ipanalangin yung bawat mga nais natin sa buhay. So yun po, wala pong skills or any qualities. Ang pinaka ano lang po is kung paano lang po tayo maging positive sa pananaw natin sa buhay para ma-achieve natin yung goals natin. Lagi ko nga sinasabi sa mga nakakasalamuha ko, hindi po kasalanan na ipinanganak tayong mahirap. Ang kasalanan po, nabigyan na tayo ng mga opportunities sa buhay natin, dumating man yung mga challenges,
sumuko tayo at namatay tayong mahirap, yun ang kasalanan. Yun lang po. Nasagot ko po ba yung Thank you, sir. Thank you po. tanong ni Joshua? Opo, sir. Thank you po. Thank you po. Yan po. May question din po si Ma'am Christine Bautista. Paano po nakikipag-collaborate ang BJMP sa mga other government agencies, NGOs at sa mga community organizations to support rehabilitation at reintegration po ng mga PDL, hindi na po inmates ang tawag sa kanila. Sa ngayon po, meron po kaming tinatawag na Jail Plan 2040. Ito po yung roadmap namin for us na mas mapa-improve pa yung services namin sa aming mga client, sa mga PDL. Naka-ano na po doon, naka-atas po doon yung program na susundan po namin until 2040. Bali, 20 years po siya na program na plan. Kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, may connection din po ito dun sa pag-achieve nyo ng mga goals nyo. Kagaya po sa amin sa BJMP, nagsiset kami ng goals na nais namin marating by 2040. So, yun po, may Jail Plan 2040 kami. Kasama na po dun yung mga programs na halimbawa po, yung upon commitment po, may commit po yung PTL sa amin hanggang sa mag-undergo na po siya ng safekeeping and development. And ang pinakalas po doon is yung aftercare program na para po sa kanila na nung darating po kung darating po yung time na lalaya na po sila, matatanggap po sila agad ng community through aftercare program. Doon po kumbaga mula po umpisa hanggang sa aftercare program, constant po yung coordination namin sa mga government agencies, sa mga NGOs para po masubaybayan at masuportahan yung mga programa ng BJMP patungkol po sa humane safekeeping and development ng ating mga PDL. Nakakalungkot po isipin na hanggang ngayon marami pa pong hindi nakakaalam kung ano yung BJMP. Kung ano yung BJMP. Pag nakita po kami, naka-uniform na ganito or kagaya po ng mga ibang uniforms ng BJMP, pag may nagtatanong, sasabihin sa amin, ano po ba kayo, police? Yun ang tinatanong sa amin. Where in fact, ang BJMP ay nag-i-exist na po siya. 30 years na po mahigit na nag-exist yung BJMP. Then, yun nga, minsan yung provincial jail na pagkakamalan pa ng napagkakamalan na sa BJMP rin. Yung sa Bilibid, napagkakamalang BJMP. So, it's a matter of kamalayan na rin po ng ating mga nasa community na kumbaga mayroong important role na ginagampanan po ang BJMP pagdating po sa pangangalaga ng ating mga PDL. Sa BJMP kasi, pansamantala lang po sila na nakadetain po sa amin kasi hindi pa po sila nasentensyahan. Nag-undergo pa po sila ng hearing. Ibig sabihin, hindi pa po sila convicted. Meron lang pong instances na pwede pong makulong sa amin na magsaserve ng sentence kapag ang sentensya po niya ay 3 years below. So, pwede na pong dito lang sa BJMP. Pero kapag ang sentensya po sa kanya, 3 years and 1 day, tapos pataas, yun po yung time na ililipat na po namin sila sa Bureau of Corrections. Kaya po siya tinawag na Bureau of Corrections kasi nasentensya na po sila, i-correct na po yung buhay nila. Then, continuous po, kung ano po yung programs ng BJMP, ganun din po sa Bureau of Corrections. May mga programs din po na talagang hindi po hinahayaan na yung taong nakakulong ay paglabas po niya ay ganun pa rin po siya. Kumbaga sa amin ay mababago po siya, isa na po siyang panibagong individual. Next po na question po ni Ma'am Lovely Caballos.
pwede madalaw agad yung mga bagong dating para sa jail. Meron po, 1 week po. 1 week na sa amin dito sa Gapan City Jail, 1 week po bago po sila madalaw. Then, mission and vision ng BGMP. Yung mission po ng BGMP, based po sa Jail Plan 2040 namin, we provide humane safekeeping and developmental opportunities for persons deprived of liberty as our contribution to a safe, just, and prosperous Philippines. Yun po yung mission ng BGMP. Then yung vision naman po ng BGMP, a highly capable agency dedicated to global best practices and standards in jail management. So, yun po ang mission and vision ng BGMP. Then kay Ma'am Cherilyn Dahero, good day sir, ask ko lang po what is stressful po about being a jail officer, and may times po ba na nasasaktan kayo ng person deprived of liberty? Ano pong disciplinary action ang pinapatay? Dito po sa amin sa Gapan City Jail, nung nag-assume po ako as warden, sinabi ko po sa mga personnel, sa management style ko po, happy lang po tayo at puro love, walang hate. So, I myself po, masasabi ko po na hindi po stressful yung pagiging jail officer. Yung stress kasi, nasa sarili po natin yan. Kumbaga, yung ano ko nga kanina, nabanggit ko kanina, yung sa tanong ng isang student na ano ba yung mga skills and qualities para maging successful sa field. Yun nga, maging positive ka lang. Sa amin kasi, parang mutual po siya na parang nag-i-exist yung BGMP kasi merong PDL. Pero hindi po ibig sabihin na pag wala ng PDL sa Pilipinas, ay wala na rin pong jail officer. Kasi nga, sabi ko nga kanina, lahat po tayo makasalanan, lahat po ay nagkamali. Kaya meron po talagang makukulong at makukulong. May times po ba na nasasaktan kayo ng person deprived of liberty? Dito po sa Gapan City Jail, masasabi ko po na mababait po yung mga PDL. Hindi ko po, wala pong experience na naranasan na nasaktan yung mga personnel ng PDL. Masasabi ko po na disiplinado po sila dito kasi itinuturo po namin sa kanila ang kahalagahan ng respeto, pagmamahalan at pagkakaisa dito sa loob ng jail facility. Ang main concern po namin kasi is tulungan sila para mapaaga yung paglaya nila, mapabilis yung pag-usad ng kaso nila. Kaya po sa amin ay napakahalaga yung pagkakaisa at pagtutulungan. May tanong po, may nagre-raise po ng hand po si Father Bong po. Apo, sige po. Yes, sir. Sir, hello, good morning. Apo. Magkano ba sweldo dyan, sir, para makapag-apply? Opo, sa jail officer 1, po sir, yung gross na po na salary ng jail officer 1 ay 39,000 po. Tapos may bonus pa ngayon, Apo. sir. Kasi yes, sir, po, may bonus po. I-share ko lang kasi nung bago ako ordinahan, naging part ako ng, merong program kasi yung sa Quezon City Jail, no? Apo. Merong program kasi doon sa BGMP yung tinatawag na Restorative Justice and Recovery Program nila. Yes po, sir. Yes po. Yung lahat ng mga lahat po ng mga tawag nito ng mga nakakulong doon ay kailangan mag-engage doon sa program na 'yon. So isa sa mga program na bigay doon yung pag-aaral, meron silang mga formation nagbibigay ng human formation, lahat ay inaano. So isa sa mga doon yung spiritual dimension nila. So kaya every Friday noon, for 1 year, meron ako dun sa schedule ng 8 to 12, no? Magbibigay ng Bible study about spiritual
Sa program nito, sir, ninyo dyan, sa may ano po ba yan? Universal po ba to as a BJMP, yung program na to, or may particular lang na branch na doon lang yung program na ito? Kasi universal based doon kanina si Sir Will, no, parang masarap magpakulong diyan, ano, parang payapa, maganda compared doon sa may Quezon City Jail. Supposed to be ang Quezon City Jail nagki-cater lang yung dati ng nasa 1,000 to 1,500 yung capacity niya. Since nag-uso na yung tukhang nung panahon ni Digong, ay nagiging 12,000 to 15,000 yung nakakulong. Kaya sa isang hindi naman masabing jail o sa isang parang kubol, yung capacity na supposed to be 300 ay nagiging 1,000 to 1,500. Kaya yung tulog nila doon ay salitan at hindi ka pwede humiga, yung iba nakaupo. So parang iba yung paglarawan ni Sir Will sa loob ng BJMP ninyo dyan kung sa ibang BJMP na kung saan siksikan, mabaho, no? At talagang kakaiba at nakakatakot. Pero based on my experience, mababait naman sila, lalo na kapag ikaw ay ginagalang nila at the same time, bahagi ka doon sa program na binibigay para sa kapakanan nila. Yes, sir. Thank you very much po, sir, sa pag-share po, sa na-experience po. Sa ngayon po, sir, sa nabanggit nga po ni Wilson Agustin, napakalaki na po ng pagbabago sa aming mga jail facilities. Nakatutok na po talaga kami sa humane safekeeping and development po ng ating mga PDL. May sa time din po ni ni former President Duterte, nagkaroon po ng maraming infrastructure projects, lalo po yung pagko-construct po ng mga malalaking jail facilities to accommodate po to solve the problem of congestion sa aming mga jail facilities nationwide. So sa ngayon po nationwide po still nandun pa rin yung congestion rate na 300+%, nationwide na po yun. Pero ganun pa man, sir, hindi po namin hinahayaan na maapektuhan ng congestion rate yung mga programs po na para po talaga sa mga PDL na eventually po ay magagamit po nila kapag na-reintegrate na po sila sa community. Kagaya po ng alternative learning system, meron po kaming program niyan sa bawat jails po na kung saan naipagpapatuloy po ng mga PDL yung kanilang pag-aaral. Elementary, high school, hanggang senior high school po. Yun pong alternative learning system. Then, katuwang din po namin yung TESDA sa mga skills and enhancement programs na ino-offer po nila. Kagaya po dito sa Gapan City Jail ngayon, meron po silang electronic programming, yung pong pagkukumpuni at pag-aayos ng mga gadgets, ongoing po sa ngayon. Then sa mga ibang jail facilities naman, meron po yung about welding, about sa food and beverages na kung saan makakatanggap po ng in situ certificates yung ating mga PDL na magagamit po nila, sigurado magagamit po nila kapag nakalaya na po sila. Dumadami na po yung mga questions sa mga natin. I-summarize ko na lang po yung question po siguro ng mga bawat students. Ngayon po, dati tawag sa facility SELDA Mayor. Yan, nabanggit na po ito kanina about sa SELDA. Duties and responsibilities ng isang BJMP, mga programs, right to suffrage, and po the best part ng pagiging BJM, ng pagiging jail officer, magulo na PDL, paano nasisiguro pantay-pantay ng access lahat ng bilanggo sa healthcare services at lalo na yung magkaroon ng iba't ibang pangailangan bawat isa. So yun po mula po sa
pagbabago sa tawag ng ating mga PDL hanggang dun po sa benefits na natatanggap ng ating mga PDL. In summary po, sa amin sa BGMP, napakahalaga po ng tungkulin na ginagampanan namin para po ma-rehabilitate po ang ating mga PDL na kung saan nakatutok po kami sa pagmamonitor sa kanila hanggang sa ma-reintegrate po sila sa community. Wala na pong mayor ng bawat selda, kundi dorm coordinators na po yung tawag sa kanila. Yung selda, hindi na po selda, dormitory na po yung tawag sa kanila. Then, ang nilalagay po namin, iba-iba po, iba't ibang discretion po ng warden. Kagaya po dito sa amin, ang mga selda, barangay po yung tawag namin, barangay mapayapa, barangay mahinahon, barangay masikap. So, ganun po. Then, yung duties and responsibilities ng isang jail officer, kagaya po nung sa mission and vision namin na nabanggit ko kanina, doon po kami naka-focus sa namin. Pinaka-function ng jail officer is to provide humane safekeeping and developmental opportunities para po sa ating mga PDL bilang contribution po namin sa isang just and prosperous na bansa. Then sa mission po namin, as a vision namin, a highly capable agency dedicated to global best practices and standards in jail management. Kaya po nabanggit ko kanina na meron pong Jail Plan 2040, yun po yung roadmap na susundan po namin sa bawat programs po na ini-implement namin sa BGMP. Kung mapapansin nyo po, may suot po ako dito. Ito po yung nakalagay dito, Jail Plan 2040. Yung sa core values po namin, makatao, matino, at matatag. So, dun po, yung core values po namin. And yung mga PDL po, recently po, nakaboto po sila. They are allowed to vote po. Nung nakarang eleksyon, nakaboto po sila. And kahit sila po ay deprived of liberty, sabi nga ni Gio na Wilson Agustin kanina, hindi po totally na tinanggalan po talaga sila ng karapatan. Nakaboto po sila nung nakarang eleksyon. Kung gusto niyo pong mag-apply sa amin sa BGMP, you visit our website po at doon po makikita ang lahat ng mga requirements po. Ano po yung best part ng pagiging jail officer? Sa amin po, every day is an achievement po sa amin na meron kaming nagagawa na kaparaanan kung paano mapadali at mapaaga yung paglaya ng ating mga PDL. Kagaya po ng GCTA na nabanggit ko kanina na instead of 1 month, 30 days na nakakulong, parang 10 araw lang po sila nakakulong kasi nababawasan po ng 20 days yung sa sentence po nila. So, hindi naman po talaga maiwasan yung tanong ni Ma'am Fiona na may mga magugulo ba na PDL. Hindi po talaga maiwasan yan na merong pasaway na PDL. Pero sa akin po, on my part, nasa management po yan kasi kung paano minamanage ng isang jail warden yung isang jail facility. Malaking effect sa behavior po ng PDL kung paano sila pinapakitunguhan ng mga personnel, kung paano sila itrato. Dito po sa amin sa Gapan City Jail, hindi ko po sila tinatawag na yung PDL or ang lagi kong tawag sa kanila, bro, sa mga babae, kapatid, kasi may mga magkahalo po kasi dito sa Gapan City Jail yung male saka female na PDL na nakakulong. Lagi ko silang tinatawag sa first name po nila. Di ba sa atin po, kung matandaan niyo po, elementary, kung ano yung parang itatatak na pangalan sa atin, halimbawa, dahil malaki yung ulo, ay si ulo yung tawag. Dito wala pong ganun. Tinatanggal po namin yung ganun para po maramdaman nila yung respeto, na nire-respeto sila kahit PDL po sila. Still we see to it na nararamdaman nila yung
pagkalinga namin sa kanila na kahit nakakulong sila, nandito kami para gumabay o malalay sa kanila. Lagi kong sinasabi, ano bang pipiliin ninyo? Maging magulo kayo sa selda nyo, mababawasan yung GCTA nyo, or makiisa, makipagtulungan at panatilihin yung katahimikan, respeto at pagmamahalan sa bawat isa. Kasi normal po talaga yan, kahit nga po sa pamilya, magkakadugo po yan, pero nag-aaway pa rin. How much more dito sa isang jail facility na iba't ibang personalities, iba't ibang kultura na meron yung bawat PDL, iba't iba yung pinanggalingan, iba't iba yung pinagdaanan sa buhay nila. Pero still, sabi ko nga, napakalaking factor po yung ginagampanan ng isang jail officer kung paano tratuhin po yung mga PDL na pansamantalang nakadetain po sa isang jail facility. Disciplinary action, yes po, yun po yung nabanggit ni Joan Agustin kanina, na kapag may nagpasaway, dadaan po siya sa disciplinary board. We see to it po na implement po namin yung maturuan sila ng tamang disiplina. Dati, kung siguro napapanood nyo sa pelikula o naririnig, may Bartolina pa na tinatawag, pinapalo, sinasaktan. Ngayon, wala na pong ganun. Kasi we adhere to our mission po na we provide humane safekeeping and development sa ating mga PDL. So kapag ginawa po namin yun, nadidefeat po yung purpose ng aming mission. Ibig sabihin, may failure po sa part namin bilang jail officer. So yun po, I encourage sa mga students po na balang araw po, be part of our team, be part of the Bureau of Jail Management and Penology kasi sabi nga ni Nelson Mandela, bawat isa ay may karapatan, access to open air, access to healthcare. Kaya po, kung titingnan natin, mayroon pong isang, nakalimutan ko po yung pangalan ng isang individual na sabi po niya, kung gusto mong makita yung picture or kabuuan na sitwasyon ng isang bansa, pumunta ka sa kulungan. So that is why, yun po sa vision namin, a highly capable agency dedicated to global best practices and standards in jail management. So yun po ang nais namin na ibahagi sa ating gobyerno na yung sa Jail Plan 2040 po namin, yun po yung roadmap na susundan namin para nang sa gayon po ay hindi naman sa sinasabi namin na magpakulong na lang ng magpakulong yung mga pasaway kasi magandang magpakulong sa BJMP, kundi naipapakita po doon na kahit nagkasala sa batas yung isang individual, binibigyan siya ng second chance na baguhin yung buhay at mabago yung buhay at paglaya sa isang jail facility ay panibagong individual na po siya na mas responsable, dala na po niya yung core values namin na makatao, matino at matatag. So yan po, thank you very much po. Yan po, thank you po sir. So Mia. Thank you so much po, Jail Chief Inspector Warden Domingo and Jail Officer 1 Sir Wilson Agustin sa inyong mga kasagutan po sa bawat tanong ng criminology students po na nandito. Thank you so much po. And now, to award the Certificate of Appreciation to Jail Inspector Warden D. Johanny Domingo and Jail Officer 1 Sir Wilson E. Agustin, allow me to read the citation of the certificate. Mount Carmel College, Baler, INC, Baler, 3200 Aurora, BS Criminology Program, CLJ2 Human Rights Education, Certificate of Appreciation is hereby presented to Jail Chief Inspector D. Johanny L. Domingo, Gapan City Jail Warden, for his time and expertise as a guest speaker in a webinar attended by BS Criminology students in celebration with the 75th
International Human Rights Day with the theme Upholding Human Rights in Correctional Facilities, a BJMP webinar for future criminologists held in December 9, 2023 via Google Meet, given this 9th day of December in the year of the Lord 2023. Signed, Stephen Melvin II Vidalante Maed, Instructor, CLJ2 Human Rights Education. Signed, Roslyn V. Obar, MCJE Criminology Program Dean. Signed, Reverend Father John Anthony Silos Banyes, Ed Deacon, Executive Secretary to the EBP. Signed, Heraldine S. Villamora, MBA College Affairs Officers. Muli po, bigyan po natin ng virtual a round of applause si Jail Chief Inspector Di Johanny L. Domingo. Thank you so much po, sir. Thank you very much din po. And next po is si Certificate of Appreciation is hereby presented to Jail Officer 1 Wilson E. Agustin Jr., Chief Paralegal Officer Gapan City Jail. Bigyan din po natin si Sir ng virtual a round of applause. Thank you po, Sir. Thank you din po, ma'am, sir. So, thank you po, sir. And Warden po. So, in behalf po of Mount Carmel College, nandito po si Father Bong at si Ma'am Roslyn. Maraming salamat po for your time and expertise. So, baka po may any last word po si Father Bong or si Ma'am Roslyn before we proceed po dun sa ating college hymn. Okay na sir, makakagutom na. So, bali po after ng college hymn, dun ko lang sasabihin sa inyo mga students kung paano po tayo attendance po. So, muli bigyan natin sila ng virtual clap yung mga nakasama natin ngayong umagang ito. Mia. Bali po magkakaroon po muna ng photo off po. Mag-open po ng camera po yung bawat students po. Para po ma-screenshot po. Wala. Okay, open na. Open na yung camera. Yan. Nasa na yung mga estudyante natin? Okay, ready? 1, 2, smile. 1, 2, 3. Ay, wait lang po. Ulitin natin. 1, 2, 3. Okay na, Gob? Yan po, thank you po. And at this juncture, let us all sing the Carmel hymn po. Hail Mount Carmel, hail to thee. We thy children sing today. Loud we praise in song of glee. One and all will faithful be. Honor, worship, bless thy name of glory, victory. He rests over proud of thee. Suffer not a step astray. Nothing when they call withstand. None can
Mount Carmel, of Mount Carmel, hail, hail to thee. And that concludes today's program. Again, good morning and thank you po. Thank you po, Sir Ma'am. God bless po. Thank you po, sir. Thank you po, Warden. Sir. Para dun sa lahat ng BS Criminology 2 and then yung 3D, punta tayo sa LMS for our attendance. Click lang natin yung semifinals and then yung webinar attendance. So, i-click nyo lang yung sarili nyo bilang present. Again, para po sa attendance natin, punta tayo sa LMS, punta tayo sa semifinals, and then yung webinar attendance, i-click natin and i-mark nyo yung sarili nyo bilang present. So thank you for the participation ng each and every one of us, and muli ay magkita-kita tayo sa susunod nating meeting. So bali sa 3D, wala na tayong klase mamayang 6 p.m. kasi ito na yung nagsilbi nating klase. So pwede na kayong makauwi ng maaga mamaya sa third year. Okay, goodbye class. Right, sir. Thank you po.